10 taon na pala ang nakalipas mula nang sila ay kinuha ng bagyo. Ang nakakakilabot na bagyong Yolanda at nag-iwan ng napakalaking marka at kasaysayan sa Tacloban, sa iba't ibang parte ng Pilipinas at mga karatig bansa. Kinilalang Super Typhoon Haiyan ang bagyong ito na tumama sa kalupaan, especially ng Tacloban. These typhoons is warm water, and the ocean's so destructive. Not 6 hours before this gigantic typhoon hit. Alam mo bang sa sobrang lakas nito ay halos matabunan ang buong Pilipinas sa mapa? Sa ika-10 dekada ay muli nating balikan ang mapait na nakaraan ng Tacloban. Ika-8 ng Nobyembre, taong 2013, tumama ito sa Pilipinas sa Samar, Western Samar, Leyte at Southern Leyte, Cebu, Iloilo, Capiz, Aklan at Palawan. Naitalang 315 kilometers ang pinakasagad na lakas ng bagyong ito. Tinawag pa nga nila itong typhoon horror sa ibang bansa. Isa sa aking bayan na Tacloban, Leyte ang lubos na napinsala ng nakamamatay na bagyong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay binisita ko ang kanilang sementeryo at inalam ko rin ang ilang mga istorya na tumatak sa kanila na magpahanggang ngayon hinding-hindi nila makakalimutan. Grabe dito sir, ang daming patay dito sir. Bilang treat ko sa aking ina ay pinangako ko sa kanya na pupunta kami sa Tacloban dahil nga 40 years ang nakalipas nang hindi siya nakarating doon. Kaya nakaka-excite din dahil first time ko nga nakarating doon. Sa paglipad nga ng eroplano ay talagang nakaka-excite. Wala akong maisip na masabi, kundi maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyong suporta ay halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay ating napupuntahan. Nagulat nga din ako sa part na to dahil nakita ko rito yung pinaka elementary school kung saan nag-aral ang aking ina. At natatawa nga ako dahil nasa biyahe kami habang nakamotor, siya ay naiiyak sa saya siguro dahil nga nakita niya kung saan siya nag-aral ng elementarya. Sa mga hindi pa po masyado nakakakilala sa akin, ang aking tatay ay taga Bulacan at ang aking ina ay taga dito sa Tacloban. So sa madalit sabi, ako ay may dugong waray. Shout out sa iyo kung ikaw ay isang waray. So tignan nyo to guys, isa pula itong puno ng durian. Oo, parang mga bunga na. Yan mga master, ito pala yung bulaklak ng durian talaga, hindi yung kanina. Yan daw yung masakit mangagat pag nakaamoy ng tao yan. Kaway-kaway sa vlog, may buko pa, ang sarap naman yan. Anong gagawin dyan sa buko? Salad? Lalagyan daw ng gatas, hindi kakain. Ay oo, masarap yan, may ano, may gatas, ano. Yan.
Ilalaga ng hilaw. A few moments later. Isa ito sa nakadaong na barko dati sa dalampasigan dito sa Tacloban at umibabaw daw o sumadsad dyan sa pinakaharap ng kalsadang ito. Pero ang ginawa ng LGU ay ginawa na lang itong tourist attraction dahil nga bilang damage o kabayaran nga din sa mga napinsala nito, nagpa siya na ibigay ang kalahati ng barkong ito. Sa ngayon ay mapupuntahan mo ito ng libre at walang bayad dito sa Tacloban City. Pero alam mo ba na sa likod ng napakagandang pagkakagawa nila ngayon dito ay ito ay nagkaroon ng napakapait na nakaraan dahil nga ito ay umibabaw at napakarami ding taong napinsala nito at napatay. Pero marami ding nailigtas ang barkong ito. Dahil daw sa sobrang taas nga ng tubig ay maraming tao ang nagpunta sa ibabaw niyan at nailigtas nga sila. Kapansin-pansin na kalahati na lamang ng barko ang naiwan dahil nga hindi pumayag daw ang may-ari na makipagkasundo na bayaran din ang mga napinsala. Sa dami nga nito ay luging-lugi nga raw ang may-ari kaya ginawa na lang itong tourist attraction dito nga sa Tacloban City. Ito nga yung pinakaharap ng dalampasigan at ito lang yung barko. At ito, aakyat tayo upang makita ang ganda. At napakasimple pero mararamdaman mo na may kilabot pa rin dahil nga sa mapait na itong nakaraan. Bilang bayad ay iniwan ng kalahati ng katawan na ito upang maging tourist destination o maging memorabilia sa Baguio. Ang tinutungtungan ko ngayon ay ang isang barko na sumadsad dito po sa ibabaw ng kalsadang ito mga master. Yan. So umakyat tayo dito sa pinakataas niya. Grabe. Sige, shoutout po sa family. Ano? Ay, hiya sila guys. Salamat. Hiya sila guys. Imagine na umibabaw ang isang barko sa lupa dahil nga sa sobrang lakas ng bagyong ito. At dito nga inabot pa nga raw ng ilang araw yan na nakaibabaw dyan sa kalsadang yan. Imagine din na para madala ng isang hangin ng isang barko, hindi mo talaga maiisip na ganung kalakas ang pamiminsalang ginawa sa bayang ito. Ginagawa ito dating parang videokehan or inuman. Nandito siya dati. Nung sumadsad siya dito, nausad siya dito. Ngayon, from 2013 man yun. po yan ang ilagay dyan. Anong taon? 15 kasi sir, basta 15 sir, nag-school ako pagbalik ko dito na bago daw ito nagawa na. 2015. Oo, ginawa to. Bakit hindi po kayo nag-e-entrance dito? Wala lang sir, noon mayroon tong entrance pan, ano lang, pan. Pero yung sir, grabe ito dito sir, ang daming patay dito sir. Walang tapos ang lalaki ng mga mga kahoy dito talaga. Nagtambak. Isang araw ang Japan sa tumulong sa kanila at nabigyan din ng gobyerno dito ang mga trabaho ng mga tao upang mabilis na malinis ang daang ito dahil sa mga nagtambak na kahoy dati at mga malalaking troso. Sa ikatlong araw nga lang daw o ikalawa ay napakabilis na naiayos o naibalik ang kuryente dahil nga sa kanilang pagbabayanihan dito at sa tulong na rin ng gobyerno ng Japan at ng Leyte. Prevent or sa susunod na wag naman sana mangyari uli, ano yung pinaghahandaan ngayon ng gobyerno? Center na dapat mapupuntahan kaagad yung may mga ano. Yung mga evacuation. Ayon sa kwento ng mga tourist police na ating nakilala ay itong pinakalikod pala niyang barko na yan o mga kabahayan dyan ay karamihan mga squatter at nagsasaya pa raw ang iba noon. Dahil bago nga dumating ang bagyo ay parang pangkaraniwang araw lamang daw at hindi mahangin o hindi maulan. At yung iba, nagsasabi pa raw na walang bagyo, walang tatamang bagyo sa atin. Marami din daw nagiinuman ng time na yon na para bang pangkaraniwang araw lamang sa kanila. Pero ang sakuna ay biglang dumating at ito ang nangyari. Pakinggan natin ang isang kwento ng isang tatay. Wala nga lang. Hindi, sa Pinas din kaya lang walang kabaong. Kasi Wala nang kabaong, diretso na. Hindi ka kaya doon na. Mabalot sila naman. Nakabalot sa ano yung bag. Hindi, ano lang. Kumot lang, sa kumot lang ibinalot yung iba. Wala namang kabaong. Wala pang body bag doon dahil ilang araw pa lang.
Hindi, talaga nakikita nyo po yung mga patay dito, nandito lang sa kalsada. Kami na. Oo. Diyan na, nag-iiniran, kumakain kami dito na. Oo, tapos katabi nyo lang yung patay habang kumakain kayo. Hindi Ganun. naman dyan sila dito. Tapos wala kayo nasilungan. Nagawa ko na yung... Oo. Walang Tapos bahay. ngayon, yung paano kayo naka-recover? Paano nyo napagawa uli yung mga bahay nyo? Ganun. Dito mo, May mga tulong din. Pero sariling... Sikap pa rin uli. Kumbaga panibago uli. Wala pong mga babala sa inyo noon? Wala. Basta sabi lang malakas. Pero wala kayong pakita, wala kayong mga signs na nangyari bago mangyari yun? Wala eh. Kasi ganito. Bukas ng bagyo. Ganito ang panahon eh. Oo. Nung araw, mainit. Opo. Tapos nung itong gabi, ganito, maraming bituin. Pangkaraniwan lang, maraming bituin. ang init-init na eh. Nung umuulan, Kainit ng time na yun. mainit. Before Alam mo sa amin. before yun Parang sa amin. alam mo sa amin. Kaya hindi naman nakakapagtakot na yun. Tapos biglang ganun. Ginaganon ka na nga. Pero paano maniniwala na init-init ng Thursday na yun? Kadalasan nga daw dito sa Leyte, 2 to 3 days before kung may bagyo ay umuulan na, pero nung time daw na yon ay napakatindi ng araw at pangkaraniwang araw lang bago nga dumating ang sakuna. So, medyo maingay lang. Ibo-voice over ko po yung ibang dokumentaryo nito. Iikuti natin to, lalakarin ko. Papakita ko sa inyo na mistulang itong mismong daan na inaapakan ko, nilalakaran ko, ay ang dito po inilagay lahat po ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Oo mga master. Dito po sa Leyte. At ito po makikita nyo ha, pupunta tayo sa harap para makita nyo yung mga mistulang mga senyales na inilagay nila dito na mga architecture. Oo, tignan nyo guys ha, pero isusum natin to ng malapitan maya maya. So ito lang yung kalsada. Yan, pinaniniwalaan na dito inilibing yung mga biktima nga po ng bagyo. Oo, na taong 2013 November 8 nangyari po ito mga master. Bawat paghakbang ng aking mga paa ay may mga kilabot at napakabigat at napakalungkot ng paligid na aking nadama. Hindi ko man ito iniisip, pero ito ang aking naramdaman habang naglalakad kung saan sila inilibing at kung saan sila pinagsama-sama. So meron tayo dito makikita na parang nakasulat dyan sa sa pinakaitaas. Oo. Tapos may mga ibon dyan. Tapos dito sa ilalim meron ditong tulusan ng kandila. Kasi mga master dito po inilagay yung mga nalibing na ng buhay, yung mga na po sa bagyong Yolanda na hindi na po nalagyan ng mga taul o hindi na naburol. Hinukay po itong pinakagitna na ito ng daan ng kalsada dito po sa Tanawan. Sakop na rin to ng Barangay Solano. Oo, dito po sa Tanawan. Tinatayang 500 katao mahigit ang hinukay o inilagay sa pinaka ilalim ng lupa na kinatitirikan nitong mga sculptures o pag-alaala at pagtangkilik sa kanila sa napakapait nilang naranasan sa bagyo. Ang karamihan nga sa mga ito ay wala ng proper na pagkakalibing dahil nga diretso hukay na lamang at halos ang mga sariling kamag-anak nila ang naglibing sa kanila. Gaano ito kasakit at kapait na pangyayari na kailan may hindi na malilimutan at tumatak na sa ating kasaysayan. Pero ito ay nagsisimbolo ng pag-asa at pagbangon ng Tacloban mula sa napakatinding hagupit ng kalikasan. Kumbaga sir, ito po maayos ang pagkakalibig dyan sa gitna na yan. Bukod pa po yung mga binuldoser dun sa kabila. Iba yun. Yung isa po sa anak nyo po ang nakalibing dyan. Dalawa. Dalawa? Tatay niya. Oh my gosh. Hindi na nakita Basta 10 tatay lahat. niya. 10 Kumbaga kayo po na po mismong naglibing sa sarili nyo pong Siya nag-umpisa niyan. Ako nag-umpisa dyan. Nagawad ko dito. okay po. Kagawad po kayo dito. Siya ang unang Living dyan. nagbibing dyan. Kasi talagang last year pa po inire-request sa akin ng subscriber ko
marami din po kasi subscriber dito sa Leyte na i-vlog ko nga raw po itong pinaka para daw po magsilbing syempre part ng history din po. Ano yung Mga survivor kami. kayo po, isa po kayo sa survivor. Oo, binubuntis ko to ng Ang buhay hindi natin masabi na ibibigay sa atin o babawiin, no? Oo, kasi dito kami sa baba lumalangoy kami ng packet. Oh my gosh. Malalim na kasi. Tapos itong kalsada na to puno to ng Dagat tubig. na Dagat na to. Nag-storm surge nga pala. Hanggang dibdib nyo po yung tubig. Dito Dito sa amin, lalo. Dito palalim to eh. Dito ang bahay namin. Nakalibing pala dito mga master ay inaabot daw ng nasa 500 mahigit. Dahil dun sa kabila yung mga binuldoser, pupuntahan din natin, try nating daanan. Dito nakahilera po talaga, Dikit siya. Meron po, kadikit-dikit pero mga isa-isa. Bilang pag-alala ay bisitahin natin ang kanilang mga libingan. So ito na po mga master, nandito po tayo sa isang loob ng private cemetery dito po sa Holy Cross. Sako pa rin po ng Tacloban City. Ang nasa likod ko po ay ang mass grave ng lahat po ng biktima ng namatay po sa bagyong Yolanda. So ipapakita ko lang po sa inyo yan, ang sobrang dami na umabot daw po ito ng 4,000 katao. Taliwas dun sa ibang mga report, pero base naman po sa mga nakausap natin na kasama sa mga naglibing dito, ito po yung tinawag nilang mass grave. Oo, na inilagay po sa isang puting cross o sa pinakagitna po nito. Kaya lahat po ng mga nandito nakalibing ay hindi nyo po masasabi na may mga pangalan. Karamihan po, bawat isang cross ay may mga iba't ibang pangalan po na magkakasama na, especially ito, puro itong magkakamag-anak. Yan. Tapos ito pare-parehas po sila ng pinagsama-sama mga apelyido, at yung iba hindi na rin po nalagyan ng pinakapangalan nila. So sa dami po nito mga master. Oo, at yung mga nag-request din po sa akin na puntahan ito, itong mass grave na ito, ay masasabi ko talaga na ayan, 2013. November 8 po sila inilibing dito. November 8, 2013. So yun, rest in peace po sa lahat po ng nandito. So ayan po, napakarami po nila. At meron din po dito mga master, ayan, meron po dito na Maria Belinda na nakalagay. Ayan, November 8 po. Lahat po sila purong November 8. Oo, kasi ayan nga po talaga yung saktong paglapag. Oo, yung pananalasa po ng bagyong Yolanda nung nangyari yun. Sobrang napakahirap ng kanilang pinagdaanan. Talagang grabe. Oo. Meron dito Hako Salem ang apelyido. Ito din parehas sila. Hindi ko sure kung magkaano-ano sila. Parang I think magkapatid. Oo, 1986 at 1983. At napakarami pa po. Tapos mga master, magpapalipad po tayo ng drone para makita po ninyo itsura. Yung nakikita nyo po na napakalaking cross na yan, at nasa ilalim po niyan itong mga nakita nyong mga puting cross din na maliliit, ay ang mismong pinakasentro. Oo, dahil dito po hinukay, dito po pinagsama-sama, at yung iba naman na iayos. Bukod pa po dito sa mga naayos, nalagyan ng pangalan ng mga DNA, ay meron pa raw pong nakalibing doon sa kabila, doon sa pinaka-cross na yan. Kasi nga po, ayan ay hinukay talaga. Nakakalungkot isipin na nangyari sa atin to. Isa sa bagyo o isa sa kasaysayan. Nyo dito guys, meron pa po ritong mga pangalan sa pinaka cross ng mga biktima. Buti nga po nabigyan ng pangalan yung iba wala pa dyan ayan alphabetical sila. So magsimula tayo dito. Hindi sila alphabetical. Teka lang guys, oo, yan yung mga pangalan po na ito. Tapos yung pa po, bukod pa po dun sa kabilang side na yun, napakarami.
Hindi din ako makapaniwala, 4,000 mga master yung talagang nailibing dito. Ayan, oh. Rest in peace sa lahat. Yun yung mga pangalan. Ang sabi nga po ng nakausap natin na pulis dun po sa lumubog na barko, yung umangat nga raw po yung barko na yun, syempre inasabi nila nung time daw pala na yun na ano, yung iba nagyayabang pa, di ba? Di ba sabi nila wala naman yan, wala namang bagyo yan, kasi saktong sakto lang po yung panahon ng time na yun. Tapos kinabukasan parang pangkaraniwan lang, maalinsangan, hindi rin masyadong maano. Doon na po nangyari between alas 6 daw po ng umaga hanggang alas 10 or alas 9 kung di po ako nagkakamali. Ayun po sa mga napagtanungan ko. Tapos ito yung malaking cruise. Yung master. Grabe, no? Yan, no? In memory of the thousands of victims of Super Typhoon Yolanda, of the men, women, and children who perished and those still missing, and of the countless people whose lives were changed forever. In memory, Super Typhoon Yolanda, November 8, 2013. Grabe. Yung talagang hindi maiwasan yung kilabot ko, mga master. Dahil po sa hindi ka makapaniwalang pangyayaring ko na napakalaki na napuntahan ko pa, na parang nagbalik sa akin lahat na wala nang nabalitaan ito. So ito po yung mga libo-libong pangalan ng mga biktima po ng bagyong Yolanda, mga master, na isa po sa kasaysayan na tumatak po sa atin. Sa mga buhay na pamilya, sa mga saksi, sa mga naging biktima, sa mga survivor, ako po ay nakikiramay po sa inyong lahat na kahit po sa tumagal na rin ng panahon ay talagang masasabi natin hindi na po mabubura talaga ito sa kasaysayan, at hindi na rin po ito aalis sa atin yung alaalang, mapait na alaalang iniwan po ng bagyong Yolanda. Magpakatatag po tayong lahat kasi talagang kahit ito pinagdaanan na nila to, ay maging handa tayong palagi at magdasal tayo syempre na wag na pong maulit ang mga ganong bagay, kasi ang sabi po nila every 100 years daw po, oo, yung sinasabing sa history na nagkakaroon po talaga ng sobrang lakas na bagyo sa isang lugar. Kaya naman daw po tinawag na Tacloban itong lugar, ay talagang masasabi mong natatakloban daw ito. Base po sa iba, paniniwala nila, kaya tinawag na Tacloban kasi katabing dagat lang talaga siya, parang nasa pinakapagitan siya ng Cebu, ng Samar, ng Bohol. Natatakloban, so ibig sabihin parang Tacloban, natatakloban daw po ng malalaking alon or ng dagat. So nangyari nga po yung di inaasahan na sa kakulangan din po ng mga kaalaman tungkol po sa storm surge, ay marami pong mga Pilipino ang nawalan po ng buhay. Dahil yung iba binaliwala, yung iba naman po naghamon pa. Oo, dahil sabi nila wala yan, wala yan. Ayun po yung mga nakausap natin na nagsabi sa atin. Pero ganun pa man, wala naman pong gustong mangyari ito, ay sana nasa na sila, rest in peace po sa lahat ng nandito.